Ate Luella! Isabel, buksan mo ang pinto! Eric, anong nangyayari? Isabel, buksan niyo yung pinto! Siya ang magdadala sa'yo kay kamatayan. Siya ang magdadala sa'yo sa kabilang buhay. Alam mo ba kung sino ang iyong sundo? Andito na si kamatayan. Basa dito. Isabel, buksan mo tong pinto! Kuya, ano bang nangyayari? Bakit pati si Eric? Sobrang kamalasan naman to. Bakit pa sunod-sunod yung trahedya? Alam ko may tinatago ka sa amin, Romano. May alam ka sa nangyayari. Yun nangyari sa highway. Si Lumen, kay Eric. Ano ba talaga yun? Bakit di mo nalang sabihin sa amin? Hindi ko na maintindihan. Pagkatapos ng engkwentro, nakumatos ako. Pagkagising ko, ang dami ng kababalaghan. Nung napanaginipon kong madidisgrasya tayo, pinatigil ko ang sasakyan. May nakita ko. Ano nakita mo? Mga kaluluwa. 5 kaluluwa. Nakapaligid sila sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin mga kaluluwa? Bago namatay si Lumen, nung kumakain tayo sa karinderya, Sandali ha, magsisigil. nakita ko uli yung isang kaluluwa. At sa labas ng kwarto ng doktor, nung nagpapatingin ng mata si Isabel, nakita ko uli yung isa. Siya rin yung nakita ko. Doon sa lamay. Bago namatay si Eric. Kuya Romano, may kilala akong espiritista. Baka makatulong. Puntahan natin bukas. Nakita ko sa taas, sa may mesa. Romano, ano bang pakiramdam pag nakakita ka ng multo? Parang hindi totoo. Akala mo, namamalikmata ka lang. At ang balahibo mo, tuloy-tuloy ang pagtaas. At ang ulo mo, pakiramdam mo, ang laki-laki.
Alam mo, nung namatay si Papa, I always wondered kung ano magiging reaksyon ko pag nagpakita siya sa akin. Matatakot ba ako o matutuwa? Hintay ako ng hintay noon pero wala rin. I guess I really don't have the eye para makakita ng ganong kababalaghan. Ang sabi dyan sa libro, kung gugustuhin natin, kahit sino pwedeng makakita ng multo. Ang kailangan lang, buuin mo ang atensyon mo. Ituon mo ang tingin mo sa kabuuan ng kwarto. Lalo na sa mga sulok. At subukan mo ang iba't ibang pagkamulat ng mata. Talasan mo ang pakiramdam mo. Ibulong mo sa hangin kung ano ang gusto mong sabihin. Sige, babasahin ko. Una na ako, ha? Isang kilo nga nitong baboy. Sige, sandali lang, ha? Eto. 140. Magkano ba ito? Susun po, bossing. Saan po yung kay Cha Elma? Chang Elma. Kay Chang Elma. Doon. Doon yun. Doon daw. Salamat po. Excuse me po. Kayo po ba si Cha Elma? Bakit? Anong kailangan niya? Ikaw nga si Cha Elma. Kuya Romano, si Cha Elma. Meron ho akong gustong itanong sa inyo. Abay, bilisan ninyo at marami pa akong gagawin. Aling Elma, meron ho akong mga nakikita na hindi ko naiintindihan. May pera ba kayo? Dito tayo sa mas tahimik. Sunod! Hoy, bilisan nyo! Oh, dahan-dahan lang. Anong nakikita mo? Magmula nung nagising ako, sa pagkakomatos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, ginagambala na nila ako. At tuwing nakakakita ko, may namamatay. Yung isang kasama namin, bago na disgrasya. Sayang kasi ang pamasahe pag nag-bus pa kami. Pwede nang pandagdag yun sa gastusin sa lamay. Nagpakita sa akin yung asawa niya. Yung isa, yung kaibigan niya. Yung best friend ko nga, yung kababata ko, nagpakamatay nung 1 taon. Bukas ang mata mo. Maaring nabuksan ito pagkatapos ng nangyari sa iyo. Ang mga kaluluwang nakikita mo ay walang duda, sundo ng mga taong mamamatay. Lahat tayo may nakatakdang sundo bago mamatay. Maaring kapatid, asawa, matalik na kaibigan, o kamag-anak. Pero bakit ho nila ginagambala si Romano? Marahil, nalalaman nila na nakikita sila ni Romano at may gusto silang iparating sa inyo. Kaya ako sila nakita sa tunnel. Tunnel? Oho.
Munti ka na ho kami maaksidente. Pero naligtas kami ni Romano. May nakikita pa akong ibang multo. Ay, iba pa? Kung ganon, nakaligtas kayo sa isang tiyak na sakuna. Naniningil na sa inyo si kamatayan. Ano hong dapat namin gawin? Ikaw ang binigyan ng kaloob na makita ang mga kaluluwang yun. Sila ang babalang. Pero paano ho namin tatakasan si kamatayan? Ang alam ko, kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran.